Alright, kinina po si Pastor Joel magiguban kaninyo nini nga adlaw nga Huwebes mga kaigsunan live ta karon dinhi sa atoang studio og salamat sa Ginoo sa paghatag niya kanato og lain na usab mga kaigsunan nga mga kahigayunan diin kita makapadayon sa atoang programa. Well, good morning sa makausapan. Og atong ipabot ang atoang mga pagpangumusta sa tanan jud nga naka-tune in karong orasa. Og salamat kayo no sa pag-tune in sa atoang program dinhi sa kahanginan. And this time mga kaisanan unsaon man nato pag-atubang sa kining gitawag nato og kasuko dili ra bagod ni malikayan nga masuko kita no karon nga buntag atong hisgutan mga kaigsunan ang unsa may hinungdan unsa may mga rason nagtuo ko nga nana sa inyo nga hunahuna karon ang sources or pinaka-cause sa mga kasuko. Bisan gani ang Ginoo was angry nasuko man gani ang Ginoo mga kaigsunan gitundag niya ang Sodom and Gomorrah. Iyahang gilunupan ang kalibutan and the word of God says that God will not always strive with men. O gani ang Ginoo sa iyaha mga kaigsunan, He is angry with the wicked every day. Matod pa sa Salmo. Well, God loves people, God loves the world. Pero ang tao mga kaigsunan matod pa di magid mutuo niya. Mao na nga ang John chapter 3 verse 18 ug verse 36. Matod pa dito nga tungod kay ang tao dili man mo salig, di man mutuo sa Dios. Mato ingon dito nga the wrath of God abides in him. Mao na nga ato nga tan-awon karon sa perspective mga kaigsunan sa Biblia og sa imuha og sa ako dako kay ni siya kalambigitan ngano man pod nga masuko ta. Sala ba ang pagkasuko? Ato ni nga lilion og tan-aw nato ni karon nga buntag mga kaigsunan, but before ko moadto sa unahan, salamat kayo mga kaigsunan sa pag-tune in na karon nila ni Sister Teresa Tihada, Good AM Pastor, gikan ni sa Taiwan. O gadihapon kang Elias Janer, Good morning Pastor from FAMBC Albay, Philippines. Ay maayong buntag, magandang umaga po sa lahat ng mga taga-Albay. Diyan po sa may, I think, ayan, First Albay, no? FAMBC, First Albay Missionary Baptist Church. Regards po ko diha, no? Sa ato ang mga kaigsunan diha, Pastor Kwan po, akong nailhan diha, Pastor Manny. Atong ipabot sa nga to ang mga pagpangumusta diha. Alright, din hisad mga kaigsunan sa kang Sister Maria Linda CP Sarsi diha sa may Digos City. Good morning Pastor og sa tanan. Salamat kay Sister Maria Linda CP Sarsi. Og kang Sister Lizelle Celine, mayong buntag Pastor Joel. Salamat sa mga pulong nasab sa Ginoo sa sayong kabuntagon. Gikan diri sa Trumpet MBC or MBM diha mga kaigsunan sa Tuyan Naga usa sa ato ang mga mission work diri sa Minglanilla. May buntag ninyo diha Sister Celine. O diha sud sa Surigao, good morning diha kang Joy Mercado Razon. Matod pa niya, good morning Pastor and God bless. Alright, di ta maglangan mga kaigsunan. So if you have your Bibles with you, get ready sa inyo mga balaan nga kasulatan. Karon atong hisgutan ang usa sa pinaka-importante kayo nga butang mga kaigsunan. Kay wala ra bay tao nga dili masuko. Wala ra bay tao mga kaigsunan nga dili gyud maapektuhan sa iyang palibot. O atong nga tan-awon karon unsa magay tinugdan, unsa poy tambal. Og sala baning magkasala ta, sala baning magkapungot, magkasuko ta. Mo na ginaingon lamigas gani imong tamakan mamaak. Manungay mga ning kabaw mga kaigsunan. Mungisi ang iro pero mamaak. Og mao nay ato nga tan-awon lantawon ta na matud pa. Kanini nga kabuntagon. And then dihapod kang kinsa ba ni nag-text nako kang Janer, Pastor Manny Garcia po, pastor ko. Ay, ikaw din na, Pastor Garcia. Alright, Pastor Manny po, pastor ako. Pastor ko. Pastor mo. Okay, God bless, God bless.
Regards mo ako kang Pastor Manny, ha. Yeah, thank you and God bless po. Okay, Elias Janer. Okay, so mga kaigsunan, mo hita karon sa ato ang pagtuon sa mga pulong sa Ginoo without any further. Kung napay napay mga greetings unya na lang nako tiwason, ha. Ako sa ning Tagalog pagtagad kaya akong oras nagakahupos gud mga kaigsunan. All right, so get ready with your Bibles og atong alantawon karon ang gisulti diri sa Ephesians chapter 4, naamang ganing kasuko mga kaigsunan, verse 26. Tanaw na to diri ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Pero atong sugdon sa verse 24, no? Ang context atong tanawon. Nagayon diri ang pulong sa Ginoo, Episo kapitulo 4, bersikulo 24 hantod ni sa ubos. Og sa kamo makasulob sa bag-o nga pagkatao. The new man nga sunod sa dagway sa Dios gimugna diha sa pagkamatarong og tinuod nga pagkabalaan. Hinumdumin ang duha ka term. Pagkamatarong og tinuod nga pagkabalaan. Og tungod niini kanang bag-o na the new man. Naagid mga kaigsunan ang pagkamatarong og tinuod nga pagkabalaan. Og tungod niini sa nagasalikway sa pagpamakak. Naadiri ang pagkamatarong o tinuod nga pagkabalaan pinagi sa paglikay mga kaigsunan o pagsalikway. Number 1 sa pagpamakak. Sa panagsulti sa matag tao sa kamatuoran uban sa iyahang silingan kay kita mga bahin sa usa ngadto sa usa. Kumbaga we are an interdependent part or member diha sa usa ka lokal nga iglesia. Ingon din sa verse 26, pwede daw ka nga masuko o ayaw pakasala. Pwede magkasuko. Ingon din pagkasuko ka mo o ayaw pagpakasala. Pwede ra di ay. Pwede rin ay masuko, brad. Pero dili daw maghimo og sala. Reaction usahay negative sa mga circumstansya nga naa sa ato ang atubangan. Ayaw tuguti nga masalupan og adlaw ang inyong kapungot o di ba ka ikaw naghatag og dapit ngadto sa iyawa. The moment mga kaigsunan nga ikaw ni react, mas taas ang imong reaction, mas dako ang imong negative nga reaction kaysa aktual nga nahitabo, matud pa sa pulong sa Ginoo, naghatag kuno ka og lugar mga kaigsunan ngadto sa iyawa. Labi nagdigug ka kapasaylo kay imo man gipasalupan sa adlaw ang mga igsunan ang imuhang kapungot. Ni matud pa naghatag ka og dapit ngadto sa kaaway or sa yawa. So mo na nga kung masuko, okay ra man daw masuko matud pa mga kaigsunan, pero ayaw pagpakasala. Na atong tanawon karon kay sa ato pa usa ni siya ka kamatuoran nga ang tao mga kaigsunan pwede gyud nga masuko, no? Mo na ginaingon nga an angry man ang usa ka taong masukanon. Matod pa init og ulo. Taas mga kaigsunan nga makakumit siya og kanang mga kalapasan. Matod pa sa Proverbs 29 verse 22. Tanawa ra gud. Tanawa sa Proverbs 29 verse 22. An angry man stirs up dissension, and a hot-tempered one commits many sin. Kung initon kag ulo, ang tendency dali ra kang mairitar, di ka ka-control, wala kay fruit of the spirit kay kining gitawag self-control or temperance. Ang tendency na mga kaigsunan daghan gyud kag sala nga mahimo. So atong tan-awon ini nga kabuntagon unsa magay hinungdan ug unsa poy tambal, na? Unsay cause, unsa poy remedy mga kaigsunan sa kining gitawag nato og anger. But before anything else, naay mga misconception about this topic mga kaigsunan. Ay nangutana, sala ba pastor? Well, ako na nang gitubag. Episo 4:26, pwede masuko, ayaw paghimo og sala. So ang initial nga pagbati mga kaigsunan sa anger or being angry, actually emotion na nga gihatag sa Ginoo. It is actually a God-given emotion. Mo react man kita sa pagkasuko usahay mga kaigsunan. Di ba? Pero ingon pa dito, ayaw pagpakasala. So the way you express this emotion mga kaigsunan determines kumbaga whether your anger becomes sin. Mo na ginaingon ang imo untang anger dili mo
mupadayon ngadto sa paghimo og sala mga kaigsunan. In your anger, do not sin. Mo na shortcut nga pagkasulti sa Episo 4:26, no? So mo na diha ang ato nga tagaan og pagtagad mga kaigsunan. It is because kung atong i-entertain ug wala tay self-control, wa na to masulob mga kaigsunan ang bag-o nga pagkatao nga puno sa pagkamantarong ug pagkabalaan. Ug unya pagkahuman wa ta kabantay na absent ta sa ato ang emosyon. And then we react 80-90% nga negative nga reaksyon. Ang tendency niya na nakasa na noong ka atubangan sa Ginoo og naghatag ka og lugar sa kaaway. Episo Kapitulo 4 versikulo 27. You are giving the devil an advantage. Kaya nga naman, trouble, distraction, chaos ang resulta sa imuhang kapungot. So mo na nga na pwede gitawag na to og kini magong anger before kumad to sa unahan sa source yun. Kini magong anger mga kaigsunan, kining kapungot dili man guni siya one stage lang. Na may kapungot nga ihilom ra nimo, nagsuko ra ka, na naglagot ka lang. Pero nagay kasuko mga kaigsunan nga violente. Wa ba mo kabantay nga ang uban gani diha maghiramentado tungod sa iyang kasuko ang way labot na damay? Mao ni siya violent na ni siya nga klase nga anger mga kaigsunan. Na may gitawag nato og nagkainit nga kasuko. Hinay-hinay nga nagkainit nga kasuko. Gikan sa mild irritation hangtod mga kaigsunan nga moabot ka sa kining gitawag nila og explosive anger. Explosive anger mga kaigsunan. Mo explode na siya mga kaigsunan. O sumona diha nga naay gitawag nato og ang first initial na kana lang gitawag og indignation. Kanang indignation nagkainit na siya nga kasuko mga kaigsunan. Something baka nga nahitabo nga dili matarong sa imong atubangan unya gi perceive nimo nga dili justifiable ang nahitabo mo na nga do na kay gitawag og kasuko. First stage ana is indignation. Second stage mga kaigsunan sa anger kay nagkainit lagi kining gitawag nato og burning anger o nagkalayo na gyud mga kaigsunan nga kasuko with kani nga time na ni siya desire to revenge or to avenge himself. Doon na siya kauban ang simmering anger katong gitawag natong indignation pwede pa nimo to mapugan pero kining burning anger naa na ni siya tinguha sa pagbalos. Ako pangutanan nimo basig niabot na ka sa stage nga ingon na gusto na ka mo balos, gusto na ka manimalos, kuha na siya burning anger na siya. Nya gikan sa burning anger mga igsoon gusto na ka nga manimalos, doon na pwede gitawag nato og fiery anger. Nga usahay kining fiery anger nagbaga-baga, nag-aso-aso na mga kaigsunan, nagdilaab na gyud nga kapungot mga kaigsunan. Fiery anger grabe na ni kay ang usa ka tawo nga naa niini mawala na siya sa iyahang gitawag og sense, magpataka na lamang ni siya og sulti. Madamay na ni mga kaigsunan ang mismo ang iyang kaugalingon, mapasakitan na niya ang iyang kaugalingon, wa na siya kabalog unsa iyang ginahimo. Kay kani siya manggod kanang mawala na ang iyang gitawag mga kaigsunan og kanang common sense. Mawala na ang iyang common sense. Mo ni ang fiery anger. Gikan sa simmering anger to burning anger into fiery anger nga kumbaga kining fiery. Dili lang kay you want to avenge or to take revenge, kundi ikaw mismo sa imong kaugalingon, you are now hurting yourself kay nawala naman ang sentido komon nimo. Bisan imong kaugalingon pwede na nimo ani nga mapasakitan. Unya ang pinaka grabe nga level sa anger para ato lang yung masabtan, ang pinaka grabe nga level mga igsoon sa anger kini yung mo resulta na sa loss of self-control. Wala na gyud kay self-control so extreme nga nahimo na kang violente og ana nga moment mura ka og nabuang temporarily. As what I've said before,
Naay daghang tawo nga nakasinati, naka-experience ini. Mugunit og bunal, gunit ang uban gud kay sundang na gunitan, magiramentado nas karsada astang silingan nga way labot na damay mga igsoon. Mo ni gitawag violent anger. Mas grabe ni. Gawas nga na loss of sense na siya, wala na common sense, nahimo pagi siyang violente. O na ginaingon mga kaigsunan na unsa naman ning tawhanan ni magtawag na gitaanig pulis. Mutawag na gitaanig otoridad kay dili na ni nato makontrol. Mo na ang gitawag nato violent anger. Kumbaga mga kaigsunan gikan sa indignation, fury, wrath mga kaigsunan hangtod ni abot na gyud ka sa raging anger nga mura ba og wala nay makapapugong nimo nga bisan pa ang imong loved ones, bisan pang imong mahal sa kinabuhi dili na makapapugong. Pugngan unta ka pero nadamay noon sila, nasagpaan, nasumbagan ni noon nimo, di na noon ka mo tuman, dili na ka maminaw og reason. Sa kung saan nimong pakalma, mo na gitawag violent anger. And that point mga igsunan, that level mo na ni siya ang pinakakuyaw mga igsunan. O na ginaingon nga peligro na nagayo, it becomes destructive na siya nga klase nga anger mga igsunan. So mo na nga ato ang alilion karon, asa man mo sa upat nga kung gi-describe. I believe nga niagita sa kining gitawag simiring anger, natapok nga mga gihambin sa dughan hangtod na nagkainit mga igsunan, simmering anger, no? Og nagtuo ko nga uban sa ato niabot pod sa point nga moingon bata ba kay pirmira ba nato madungog bantay lang ang tawhana ka. So naghuna na ka og revenge. Mo na gitawag mga kaigsunan nga emotionally naapektuhan ka and you want to take a move nga at least maka-break even man lang ka. Mo na ginaingon nga at least maka-break even lang ko sa iyang gibuhat dinhin ako. So kung naghuna ka na nga mo take revenge, peligro na sad na siya kay na may madayon anak na pwede dili gud madayon. Mo na ginaingon nga at that point nibati kag na pero napungan. And because you are a Christian, wa nimo nahimo. Pero napoy point mga kaigsunan nga basig ang uban sa to naka-experience good og kana bang anger nga nawala na jud ang iyang common sense. I do not know kung naimuhan ang na-experience nga ang nagpataka na lang kag istorya ni siyagit ka ni singgit ka wala na kay common sense. Ang imuha dia is ang imuhang emotion taas na kayo. Amo na ginaingon nga grabe na ang wrath na siya, fury o fiery na gyud siya kayo. And then ang last is raging, violent, kanigid ang pinakakuyaw mga kaigsunan. Nakadaghan naman ta nakakita ingon ani nga senaryo mga kaigsunan, kanang maghirobintado ba niya ang uban walay labot niya na pagkahuman na naapil hinoon mga kaigsunan. Grabe na siya nga anger mga kaigsunan. Pareha nang magbutang dihang mga bomba mga kaigsunan. Grabe na siguro ilang kasuko, no? Unsa kahigi kasukan na nila nganong magbutang man silang mga bomb diha sa daghang mga tao. Ngang ubang tao ingon na no, so ang mga leader grabe siguro ka suko gyud nila kaayo mga kaigsunan into whatever reason nga nasa likod sa ilahang mga huna-huna. Nagkaroon anita sa biblical perspective mga kaigsunan. Unsa maning mga sources, at least na ko nasagap nga tulo or pila ni kabok diri nga naa diri sa akong listahan nga mga sources or causes o mga cause mahinungdan ngano man jud ang tawo nga ngano man siya nga masuko mga kaigsunan. Now ato nang gidawat ang truth, okay, we need to accept the fact nga ikaw ug ako vulnerable gyud ta, mobati gyud ta because that is a God-given emotion nga doon na gyud tay emotional anger, no? Na masuko gyud ta mga kaigsunan in one way or another. Masuko doon na gyud tay makasukan. Pero ang advice sa Ginoo nga dili lang gud pasalupan. That means that we are always ready for releasing love and forgiveness because that's the only way. Sa atong discussion sa previous, the only way to release mga kaigsunan that kind of toxic emotion, kanang anger, retained, sustained nga mga anger, ang only solution for that is to release it
Of course, by God's grace, gina, kaya ang tao sa iyang kaugalingon, di man na niya mahimo. And that's why, unless you receive the love of God, unless you receive God's forgiveness, sometimes it could be very difficult alang sa usa ka tawo nga mo extend og love and forgiveness. Lisod ang reconciliation. Dili ba? So, ang akong point lang mga kaigsunan, ayog pasalupi gikan sa pagkasuko nimo. Kung nagsugod na gabi, ayog pabuntag eh. Kung nagsugod ng adlaw, ayog paggabi aha. Ayog pabuabtig gabi. Always ka nga mo release gyud na kay ang anger, as what I've said, is very, very destructive kana siya mga kaigsunan. It is a destructive, toxic emotion na dili lang makaapekto sa tao nga imong gikasukan, kundi ikaw mismo because you lost your joy. Mawala ang kalipay, mawala ang enthusiasm, mawala mga kaigsunan ang gladness diha sa imuhang kinabuhi. Mo na nga magtaas na lang ng imuhang naong, magsige na lang nagmugot ang imuhang naong. Ha? Sige na lang nagamugot, dili na wa na kalipay. So that's why we need to be very careful because this kind of toxic emotion sustained, retained, gibutang nimo, gi-refresh nimo ang imuhang anger. Okay? So, a repressed anger, as what I've said before, usa ni siya sa major cause, bitterness. No? Kanang tawag nato magsuna nga kapait. Gi-repress nimo ang anger that is turned inward. Gitipigan nimo sa imong dughan. Wa nimo gi-dispose through love and forgiveness. Abi nimo kung say mahitabo, that is one of the causes of depression. So, destructive siya. Dili lang sa tao nga diha ka nasuko, kundi sa imuha mismong kaugalingon. So destructive siya kayo. Maka-apekto nimo o as what I've said, that kind of psychological condition can affect the physical condition. Magkasakit ka. Og daghan kag balatian ana nga makuha mga kaigsunan. Perhaps kanang sakit nga imong nakuha, that is because you were not able to control mga kaigsunan. You were not able to dispose that kind of toxic emotion, anger, nadia sa imuha, wa nimo gi properly dispose through forgiveness. Ang forgiveness mahimo malang na sa tao. Usa bisag ikaw ra. Ang reconciliation it takes two, siya og ikaw. Pero ang forgiveness, mahimo na bisag ikaw ra. O sa bisag di siya mag-reconcile, basta ikaw nakahantag sa imuhang pagpasaylo. O, di ba? So, mo na ako ang puntos na ini nga kabuntagon. Naanhita sa sources. Unsa may mga source, mga kaigsunan, sa kining gitawag nato og anger, mga number one, kining gitawag nato og mga frustrations. Mga frustrations sa kinabuhi. Na ba kay mga frustrations, mga disappointments, taas nga mga expectation, unya pag-abot sa panahon mga kaigsunan, wala nimo na dawat o di ba ka wala nimo na angkon. Mali ang imuha nga expectation. You expected too much and then ang niabot too little. You expect nga ingon ani and then wala na itabo sa imuhang life. And then you get angry and then pagkahuman mga kaigsunan, pag dili makontrol nga toxic emotional anger, makapadepress na nimo. That's why you are lonely, that's why you are sad, that's why you are discouraged. That's why mga kaigsunan nga na-depress ka pagayo. Kaya nga naman, mo na ginaingon, daghan ka kaayo og mga frustration. Example lang, example dili ka na, no? Example, nag-effort gyud ka. O na kay mga paningkamot nga gihimo. Example lang, nang-apply kag trabaho. 50 na kabuok ang imong gi-applyan, wa gyud ni dawat bisag isa. And then it affects you sometimes psychologically. Maka-apekto nimo psychologically. Your effort is unsuccessful. Wala gyud ni bunga og tarong mga kaigsunan. Well, naman pud gud na kung if you are Christian, I think you can understand. Kaya ang blessing man gud sa Ginoo, ingon pa dito a faithful man shall abound with blessing, di ba? Nagisulti na sa pulong sa Ginoo. A faithful man shall abound with blessing. Opposite, unsa may opposite? The unfaithful man, unsa may opposite sa blessing? O unsa may opposite sa blessing, brad? Murag curse. So, kung dili ka faithful at tubangan sa Ginoo, you will be cursed. Murabag mga Israelites ba? God had given them the promised land, gihatag na sila, flowing with milk and honey,
a place where there is ease, satisfaction, more than enough nga mga panalangin, but because of their unbelief and disobedience and faithfulness, they always provoke the Lord in the wilderness. Mo tungwa nila naangkon ang mga panalangin. And no wonder the Bible says, a faithful man shall abound with blessing. The opposite is also true. So mo na diha ang akong isulti sa inyo. So one more thing, usa sa mga causes niya na kini nga frustration, na kay daghan kay mga pagpaningkamot, wa gyud mo abot. Pero tanawa sad. Because if you are a Christian, if you are faithful to the Lord, atimanon man pugid ka sa Ginoo. Di ba? Atimanon man ka sa Ginoo. Mo na ginaingon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Make God your shepherd, kay ano man. Ingon man diha sa, I think somewhere in Psalms 23. Di ba? Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd. So make God your shepherd, di jud ka makuwangan. Di jud ka mahubsan. Ingon dito, the Lord is my shepherd, I shall not want, or nothing is lacking, dili gyud ka mahubsan. You are so familiar with Matthew 6:33. Seek ye first God's kingdom. But in Psalms 23:1, it's more on relational, mga igsunan. Make God your shepherd. My shepherd, it means na gyud kay relationship diha sa Ginoo. Unya ingon pa sa Ginoo, dalhon kaniya sa mga sibsibanan nga malunhaw. That is blessing. Di ba? Nya sa last verse, jump na lang ko sa last verse. Ingon dito sa chapter 23 verse 6. Ingon dito nga, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Now imagine na mga kaigsunan, if you are faithful to the Lord, wa man ko nag-ingon nga wala gyud frustration sa kinabuhi nga Kristohanon. Kabalo ka ana, kabalo sad ko ana nga diha sa kinabuhi sa mga Kristohanon nga bisan tod og nagfaithful ta sa Ginoo, bisan tod og nagapangalagad ta sa Ginoo, si Christ mismo naghatag man pud og warning that in this world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. So ang frustration ana, especially if you do not know the will of the Father, wa ka kaapas sa overall plan sa Ginoo. Ngano nga gi-allow niya sa imuha kana nga mga instance or mga situation o circumstansya sa imuha nga ginabuhi. Romans 8:28 gid ka. No? In everything give thanks because that is God's will for you. First and foremost, you love the Lord and God has a purpose for that. Pero moingon ko sa inyo, as a general rule mga kaigsunan, a faithful man will always abound with blessing. Gani bisan pa man sa iyang gitawag mga kaigsunan og mga difficulties in life, dili gihapon mo abot sa iya ang frustration. It is because nasabtan man niya ang Romans 8:28 that all things is work together for good. Magpabilin siya nga tangpol, magpabilin siya nga malipayon, magpabilin siya nga hopeful and nagasalig diha sa Ginoo. Di ba? But sometimes because our effort becomes unsuccessful and then you expect too much, na disappoint ka, na prostrate ka, tungod kay ang imong mga effort wala gyud gi-bless sa Ginoo. Well, I think you need to understand mga kaigsunan nga ato gyung i-acknowledge ang Ginoo. In all your ways acknowledge Him and He shall direct. Iyahag yung tultulan ta niya. God will give you connection, God will give you people, mangita kag trabaho, ang trabaho mo'y mangita sa imuha. Dili tong ikaw mo'y mangitag trabaho. Ingon man dito, surely goodness and mercy shall follow me. Gukdon ka. Gukdon ka sa panalangin. Dili tong ikaw mo'y nagsigig gukod sa panalangin. Nakapaprostrate nimo tungod kay daghan kay kag disappointments, and you are disappointed because your efforts, mga paningkamot, had been unsuccessful. Wa gyud gi-bless sa Ginoo ang mga effort. Well, moingon ko sa inyo, you have to check your faithfulness. If a faithful man shall abound with blessing, the opposite is also true sa ato pa. Kung dili ka faithful, dili jud ka gukdon pod sa mga panalangin sa Ginoo. Di ba? So, mo na diha nga number one nga sources mga kaigsunan sa anger, kining grabe nga mga frustration sa kinabuhi.
Everyone has a God-given need for significance. Kitang tanan mo feel man gyud ta nga something importante unta ta. Pero mga kaigsunan, sa diha nga imuhang value, ang imong importance murag dili matagaan og pagtagad sa uban. Mao na ginaingon nga wa sila kailan ako. Kuya gud ko nga engineer. Kuya gud ko nga unsay nang profession nimo karon nganong wa man ko nila gidawat. So, imong gipakataas sa imong kagalingon. Well, as what I've said, everybody needs significance. You feel important. Pero kung ang imong effort gi-reject sa uban, you will be disappointed. Ha? Nang-apply kag trabaho pananglitan, nya mingon ka nga, wa sila kailan ako, lisensyado gud ko. Ha? Muna ginaingon mga kaigsunan nga pagsabot daw mo sa Ginoo be. Pagsabot mo sa Ginoo, inananghid ba ka sa Ginoo kay ang Proverbs 3 verse 5 and 6 ayo pagpakamaalamon daw matud pa sa imong kaugalingon. That verse, Proverbs 3 verse 5 and 6 had become a kanang common kayong slogan. Mupilit na usahay sa frame sa inyong mga kwarto, nana sa sala. Na-memorize na nato mga kigsunan. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. But unsa man na slogan lang? Unsa man na siya, display lang diha sa imong wall ang Proverbs 3, 5 and 6. Did you apply it? Ninanghid ba ka sa Ginoo in all your ways, in all your plans, in all your goals, in all your undertakings, whatever nga imong ginahimo every day? Imo bang gipananghid sa Ginoo even those menial small things nga imong ginahimo every day, even simple decision making? Kay mga naman bisan pag simple kay nga mga butang mga igsunan, kung dili na i-bless sa Ginoo, magbalik-balik jud ka. Di jud ka i-bless sa Ginoo. Pero bisan pag gagmay kay nga mga butang, i-bless na sa Ginoo. Kung i-bless ka, kung faithful ka sa gagmay nga mga butang, i-bless mo ka sa Ginoo sa dagko nga mga butang. Kung kasaligan ka sa gagmay, kasaligan ka sa dinagko. Well, kung sa ana lang nga part dili nakagapananghid sa Ginoo, mo na ginaingon, how can the Lord bring it to pass? Saon man na pag ihimo sa Ginoo nga mahitabo gud na diha sa imuha, kung in the first place mga kaigsunan nagsige man kag kapungot, kasuko. Frustrated ka because of your unsuccessful efforts mga kaigsunan. Because when your effort is being twisted, grabing paningkamot nimo, unya wala na meet ang imong mga personal nga mga expectation. Then, unsa may tabo, as what I've said, your sense of significance can be threatened. Ha? Ang imuhang, ang feeling nimo ba nga, they need me, nagkinahanglan sila nako, nya ngano man ning gi-reject man ko nila. Your significance is being threatened and you become frustrated. Ngano man? Una ginaingon nga, muingon ang kumpanya nga imong gi-applyan, wa man minanginahanglan nimo. Ha? Dili naman ka need dinhi karon. Ingon na. Kibaw biya tas kalibutan ha. Gamiton raman tao sa kalibutan. Pero mo ni siya akong point. Kung ikaw usang ka Kristohanon, and then taas kayo ang imong mga frustration sa kinabuhi, daghan kay kag expectation, unya wala na meet up mga igsunan. Of course, your sense of or feeling of being important, value kumbaga, self-esteem sa uban gitawag nila. Value nimo atubangan sa Ginoo. Ma-threatened na siya, and once that is being threatened, ma-prostrate ka mga kaigsunan. And prostration, mo na ginaingon nga mga termino mga kaigsunan. Unmet mga kaigsunan nga expectation. Prostrations are unmet expectation of yourself or of others is a major source of anger. Maunang nasuko ka. Di ba itong isgutan ang source of anger? Pilaman sa inyo habi nga nibati ana. Nasuko ka kay wa ka gidawat sa trabaho. Nasuko ka kay wa ka sugta nya ningon nay ka kagwapo nako, ikaw na lang. Nasuko ka kay nasultihan lang ka nga whatever nga para sa imong murag na iritar ang na-threatened ang imong pagka-importante. Well, netabo ba na ninyo? Ako na lang i-generalize pag sulti no.
para nga mupit sa tanan. So if that happens to you, mga igsunan, well, I think frustration or unmet expectation is one of the major causes of anger. Maugin na siya. Ha? Mabitaw na nga sa study na mo sa Bible psychology, mga igsunan. Nag-study mo tanin ng Bible psychology. Maugin na siya. Studying about the human mind and behavior, mga igsunan. Lain-lain tag batasan, lain-lain tag temperament, mga igsunan. But anyhow, kung napuno ka sa balaan nga espiritu, makontrol man nimo. Mo na ginaingon sa Galatians chapter 5 that the fruit of the Spirit, usa sa mga fruit of the Spirit is temperance or self-control. Self-control. Pag dili gani ka ka-control, mo burst out ganang imong kapungot. Nawa ng fruit of the Spirit. Unya wa na nimo masulob ang the new man nga atong gibasa kaganiha, which is actually the new man is naani ang pagkamatarong o ang pagkabalaan. And then if anger, kung ang kapungot mga kaigsunan magpatigbabaw, wa gyud nimo na resolve sa imong kaugalingon, then that could be the time in Ephesians 4:27 that you are giving Satan the advantage. Ihatag na ka nag-advantage ka away. Amo na ginaingon nga unta di lang unta ta maghormentado ha nga mahimong violent anger. Ha? Destructive na gid na siya kayo kung mahitabo na siya. Ha? You are such a person nga kinahanglan nga muduol jud nagyud kay problema na kinahanglan jud ka sa tabang sa Ginoo. So frustration is one of those sources. Napagilain, napako i-share sa inyo. Pila ni kabuok. Example, kining gitawag og fear, kahadlok. Now, we know for a fact, ganiha frustration, no? Unmet expectation, resulta frustration. And frustration is one of the sources of anger. Then, ikaduha, kining gitawag nato og feeling of being afraid. Daghan biya tagi kahadlokan. Daghan biya tagi kahadlokan mga kaigsunan. I don't know kung asa kadapitan na hadlok. There are people nga they are afraid of dying. They are afraid of their present chronic illness. They are afraid of the future. Yun na. So daghan kayo mga butang mga kaigsunan, and once your life or your future is being threatened, mubati dayon ka og kahadlok mga kaigsunan. And let me remind, gibuhat biya punta sa Ginoo nga doon na gitawag bitaw og sense of security. We want to be secured. Gusto na ko nga safety ko, gusto na ko. And once your future is being threatened, ang imong kaugmaon ba murag nahulga because of your sickness, because of your unemployment, because of unsa pa na diha nga mga rason nga nung nahadlok ka sa ugma, you're afraid to die, na. So once the future is being threatened, usa na siya sa causes mga kaigsunan sa gitawag nato og anger. Because when you begin to worry, okay, aniho na lang nato, anxiety mga kaigsunan. Feeling threatened ka. And then you get angry because of the change of circumstances. Nausab man ang circumstansya, nahadlok naman ka. Well, God did not give us actually the spirit of fear, but of love and of a sound mind. Mo nang gihatag sa Ginoo. So if there is a sustaining fear, prolonged fear diha sa imo kay daghan kay kagikadlukan, that kind of feeling does not comes from God. Kaya ang gihatag sa Ginoo sa tuwa dili man fear daw. God did not give us the spirit of fear but of love and of a sound mind. Mo nang gihatag sa Ginoo sa tuwa love, sound mind. Kung ang feeling of being afraid because your future is being threatened, kunya ni feel ka mga igsunan nga grabe na nimo nga kahadlok, then you begin to worry, grabe na ka-anxious, feel threatened na ka, and then you get angry tungod kay nagkausab-usab man ang imong nga sitwasyon. Di ba? Usab-usab ang imong situation, na change karon, nahadlok ka, you get angry. Why you get angry?
Suko ko brad kay nga naman gi-football ko sa kumpanya. Unsaon na lang niya ako ang mga anak, napakoy anak nga daghan pa eskwelahon pa. Napakoy installment nga wa pa maimpas. Your future is being threatened. You get angry. Nasuko ka sa imong boss unsa bagana. Yeah? And you may be responding with this kind of emotion because a fearful heart reveals actually mo na lang niya ako isulti. Kung fearful ka, nag-reveal lang na nga basig ko lang ka og pagsalig sa Ginoo. Wala kay pagsalig sa Ginoo ug unya mga kaigsunan, wala ka kahibalo sa kanang kabubuton sa Ginoo sa imong ginabuhi. Kay bisag unsa manggod nga estado, mubalik na pug ko sa Romans 8:28. Bisag unsa manggod nga estado nato, doon na magoy laraw ang Ginoo. Doon na siya plano para sa imuha ug sa akong kinabuhi. In all our ways, ato lang yung i-acknowledge ang Ginoo. Siya rin mo direct, anak. And He will bring it to pass kung ato siyang i-acknowledge. O kung moabot man mga igsunan ang sudden change, major change na hitabo sa imo ang ginabuhi. Like, for example, loss of health. Loss of health. Loss of wealth, loss of health, and then, sa pa ng mga butang diha nga grabe. Mas grabe ang health, no? Kaysa wealth. Kay ang wealth, pwede man mabawi ko, no? Muna ginaingon, makikita mo rin yung pera. Pero kung ang health na, matod pa, you lost everything. If wealth is lost, wala pa yun na loss. If character is lost, matod pa nila, something is lost. If health is being lost, muna ginaingon nga, wala na, no? So, ang kanang tanan nga mga butang, nagihan biya na ni Job sa Old Testament. No? Si Job, he lost his health, wealth, even his family, even his wife. But he retained his integrity. Wa gyud siya mahadlok. Igo lang siya niingon nga, in Job chapter 1, igo lang siya niingon nga, ang Ginoo ni hatag, ang Ginoo mikuha, bulahan ang pangalan sa Ginoo. God gives, God take it away, blessed be the name of the Lord. Yan ang yung statement si Job, mga kaigsunan, nga grabe jud ka, grabe nga trusting faith. Somewhere in the middle of the book of Job, or I think that is in chapter 8 or 13 ba na? Nga niingon si Job, mga kaigsunan, though the Lord will slay me, I will still trust in Him. Bisan pag kuhaon ko sa Ginoo, bisan pag patyon ko sa Ginoo, mosalig gihapon ko kaniya. What a faith. What a faith, dili ba? The Lord gives, the Lord had taken away, blessed be the name of the Lord. Kadindot ana, bisan pag itugot ni sa Ginoo sa kuha, mosalig gihapon ko kaniya. Well, ang akong point mga kaigsunan is that kaning fear dili ginigikan sa Ginoo. Just try to understand that fear does not comes from the Lord. Kung ang fear dili gikan sa Ginoo, kang kinsa na siya gikan? Asa gikan na siya? That is out of your worry, anxiety, o ang yawa mga igsunan mo'y nagtanom ana diha sa imong kasing-kasing. So mo na nga itong ibutang na sa ito ang alimpatakan. If fear does not come from the Lord, kaya ingon sa Bible, fear does not comes from Him. God did not give us the spirit of fear, but of love and of a sound mind. So, dapat, kung dili nagikan niya, posible gikan nas kaaway. Di ba? Tinugdan mga kaigsunan sa imuhang lack of faith mo nang nagka-worry ka, nagka-anxiety ka. So, I think we need to resolve that issue mga kaigsunan nga musalig kita diha sa Ginoo sa iyang perfect plan para sa atong ginabuhi. Ang ato amang kung gusto, hamugaway straight karsada. Ang plano po sa Ginoo, arang kadaghang mga bumps, arang kadaghang mga bungaw, bago ta mo abot mga kaigsunan sa ato ang gipangandoy. Parehas kang Joseph, he was badly hated by his brothers. Di ba? Kabalo naman mo sa sugilanon, anak. Faithful kay siya sa iyang father. Pagkahuman mga kaigsunan, kasinahan siya sa iyang mga brother, gihagbong sa balon. Pagkahuman, gibaligya. Sayunan nga na. Nahimong ulipon dito sa Ehipto, sa balay ni Potiphar, na akusaran og rape mga kaigsunan, na priso, na bilanggo. Pag-abot sa prisuhan, na siya gi-interpret nga damgo, giingnan niya itong nakabalik sa trabaho, ingna si Kuan na nga,
kanang pahinumduman siya wa jud ko sa diri. Gikalimtan og higala. Oh. Well, daghan kay tag frustrations. Daghan kay tag fear mga kaigsunan, but let me remind. Nga usay ang plano nato is straight, pero ang plano sa Ginoo daghan kayong mga bumps, daghan kayong mga bungaw. Hangtod na abot si Joseph mga kaigsunan from prison to the throne, God promoted him, gi-promote siya sa Ginoo mga kaigsunan. Ha? O na ginaingon nga bisag unsa og pugong sa kahigayunan basta ang Ginoo na mo mag-promote nato, dili gyud ta salin mga kaigsunan. God will always promote us in the proper time. So, we need to have faith in Him. Kinahanglan lang mga kaigsunan nga doon na gyud tay pagsalig diha sa Ginoo. Naman kay kaguliyang usahay sa kinabuhi. Normal man na mga kaigsunan nga doon na gyud bagyos kinabuhi. One time bitaw naglawig ang mga apostoles kauban si Kristo Jesus. Abtan bitaw silang unos dito taliwala sa dagat mga kaigsunan. Nangahadlok ang mga apostoles, ilang gipukaw si Kristo kay nagtulog-tulog raman dito sa likod sa baruto. Bangka. Ingon ang mga apostoles, Lord, wa baka mag-care nga mga matay na ta? Abi ni mo sa sulti ni Kristo. Ang sulti ni Christ, igo ra gyud siya nag-ingon, kamo ba gagmay ra kay mong pagtuo. And then Christ rebuked the wind and He rebuked the storm, and suddenly mikalma mga kaigsunan ang balod ni mura nagmantika ang dagat nawala ang hangin, and then they were amazed, natingala sila kinsa man tawanan that even the wind and the storm will obey Him. Well, wako kay balog unsay wind unsay storm sa imong life, pero mo lang ni akong ipasalig ninyo, kung si Kristo kauban nimo sa imong bangka sa kinabuhi, sa imong unahon malunod ang bangka. Sa imong unahon malunod ang bangka kung kauban nimo si Kristo sa bangka nimo sa imong kinabuhi. Bisan pag unsa kadako sa storms of life, bisan pag bali-balihon ka diha, if Christ is with you, nagsaad biyang Ginoo, I will be with you always. I will never leave thee nor forsake thee. Mo na gisaan sa Ginoo sa to. Di ba? So mo na nga I think kaning fear nga one of the causes of anger, ilisa nato mga kaigsunan og pagsalig diha sa Ginoo. No, ilisa nato pagsalig, saligan natong Ginoo. It may be impossible sa ato karon ang pagsulbad sa mga problema nga atong giatubang. But there is nothing too difficult for God actually. Walay butang mga kaigsunan, all things are possible with God. Tanang butang posible sa Ginoo mga kaigsunan. Walay butang nga imposible para niya. Kanang pinakabugat ni mga problema, kalingkingan ra na sa Ginoo. But you need to understand why God is allowing such difficulties. Nganong ginaalaw na niya sa imuha? God has a perfect plan og dili ta nga magkahadlok sa ato ang future. God has been so good to us yesterday. Hangtod karon naka-survive ka. And so it means that God is still blessing you today. Na ba kay angay kahadlukan sa future? Kagahapon na prove na nimo nga gipanalanginan giampingan ka sa Ginoo. Karon giatiman gihapon kaniya, buhi pa man ka. Bisan tunog na mga problema, na mga balatian pero napaghapon. Di ba? So mo na diha ang ako ang point mga kaigsunan. Na dili kita angay mabalaga ang Dios nga to ang gialagad. Present help gid siya kanunay in time of trouble. Psalms 46 man to? Verse 1. Bisan pa kunog mo mubalintong ning mga islas kalibutan. Bisan pag mubalhin ang island of Mactan, mubalhin dito sa Negros. Matod pa sa verse 2 and verse 6. But we have a God who is in time of trouble atong masangpit mga kaigsunan, naaragod siya kanunay. Kung natay mga problema, we go to the mountain, dili kay moadto sa bukid aron magampo sa bukid, moadto ta sa bukid og sa Dios mga kaigsunan nga naghimo sa mga kabukiran. Adto ta dito. Mo na ginaingon sa Salmo, dili ba? I go to the mountain, not actually to the mountain, but the one who created those mountains. Well, mga kaigsunan, ibutang nato na sa ato ang mind o sa ato ang alimbatagan. So mo nang ikaduha, ngano nga magkasuko ta. That is one of the causes of anger. You are angry because you are afraid to face tomorrow. You do not know. Una, kung nawadan kang trabaho ron, na-purpose mo ng Ginoo na. Ang ako lang is to encourage you to be faithful to the Lord. Ang problema pod kay gina-challenge nimo ang Ginoo.
Ha? Kana bang ginasultihan na to ang Ginoo ba nga kaya na ko ni? Bisag wala ang Ginoo, kaya ko ni. No? Kadugay na nako aning trabaho Mao na ni akong naandan. Ha? Well, bisan pag musulti ka niya na, bisan pag 30 years ka na, 40 years, o pila ka katuig ana nga trabaho. Unless the Lord will bless it. Kawang ragod gihapon ang ato ang mga pagpaningkamot mga kaigsunan. That's why we need to acknowledge Him mga kaigsunan. Okay, mo na ang ikaduha mga kaigsunan. Now let me go to the last. No? Last na siya. Unsa man ning mga sources of anger. Let me go to the last. Kining last mga kaigsunan. Kini bang naguna-huna ka ng imuhang katungod? Mo ning last na akong nakita. Ang imong katungod mura siya og nasapawan. Sa imong una-huna, rights ni mo na. Ang imong una-huna, tungod kay rights ni mo na, nya nasapawan ang imong katungod, na feel ni mo nga na-violate ang imong katungod. Og tungod niya na nasuko ka mga kaigsunan. Well, kitang tanan naman kita gitawag og mga moral code. Kitang tanan mga kaigsunan, nagtamod man ta, nga naman tayo gitawag og konsensya. Ang konsensya mo ni gitawag og kibaw ta mo evaluate what is right and what is wrong, what is fair and what is unfair, what is just and what is unjust mga kaigsunan. So when you perceive nga naay injustice nga nahitabo diha sa imong atubangan, especially sa imong kaugalingon o sa uban nga imong ginahigugma, then you may feel angry because something that is your right katungod nimo pero na violate mga kaigsunan. So if you hold on kung magpugong ka niya na imong tipiga na nga klase nga offense, kana nga klase nga unresolved o dili masulbad nga anger, and begin to make a mo residence na gid siya ba, kanang anger mo puyo na gid diri sa imong dughan, delikado na siya. Delikado na siya mga kaigsunan. So if you think nga na violate ang imong rights, if you think nga nasapawan ka, and then i-retain nimo na sa imong heart, repress anger turned inward na sa imong kaugalingon, which is actually one of the causes also of depression. Nakuyaw na kayo, ikaw na maapektuhan niya na. No? So kung na may mga injustice, your right is being treated, itog yan na sa Ginoo. Di mo kuhan ko sa inyo Sa inyo una-una si Joseph, more gini akong pirmi mga example kay perfect ba nga example. Sa inyo una-una, ang rights ni Joseph as brother na violate wala. When he was badly treated by his brothers, dapat unta equal, di ba? Brother good. Pero nga naman, nga gihagbong siya sa balon, dili ba ang iyang right as a part of the family is being treated, violated? Sa diha nga dito siya sa balay ni Potiphar, di ba gi-accuse siya sa rape, crime nga wa gyud niya gihimo? Again, another injustice, another rights nga na-violate. Wa gyud siya mahimo kay simpre gamay rang tao bantugan ang iyang mga kontra, so na-violate ang iyang katungod, iyang rights. Diba? So it may happen to anyone, it may happen to you, ug dinhi sa ako. Pero natay mga example nga gihatag sa Bible. Diba? Si Christ mismo atong pinaka-example Gilansang nila sa cross. Dili ba? So I think we need to understand God's purpose and will. Balik na punta sa Romans 8:28. Look at the bigger picture. God knows best. Siya nga to ang Father, and He knows, and all we have to do is what? To have faith in Him. Salig ragud na diha sa iya. Kay daghan kayong mga, sa tinud-anay lang, daghan kayong mga injustices nga mahitabo sa ato ang atubangan. Anything nga ma-violate or ang ato ang perceived rights ma-violate na gani, siyempre kabalugod ta mo evaluate unsay right o wrong, what is just, what is unjust. Ibawag yung tag unsay fair, unsay unfair. Naman tay conscience nga mo determine usahay kung mali o tama,
Gawas ko ang imong conscience kanang third conscience na gid, wa na kay konsensya. Pero mo ni akong isulti sa inyo. Sa Christian wala may third conscience. Sa kalibutan siguro na ana siya, pero sa mga Kristohanon, because the Holy Spirit na ama nimo, gisulob nimo ang bag-o nga pagkatao, and you know what is being righteous and being holy. Diba? Kaya ba naman tana, Ephesians 4, di ba? 24 down sa paubos. So, ang akong point diha, nga, if there is something nga mo treated, nga murag na violate ang imong right, ito yan sa Ginoo. Don't take revenge or anger too angry over the circumstances. Did Joseph complain over the injustices and over the rights nga na-violate sa iya? Nahimo ba siyang mean? Nahimo ba siyang unforgiving sa iyang brothers? Nahimo ba siya mga kaigsunan nga kanang gitawag nato og kanang pait sa iyang kauban dito sa prisuhan? Gipangkulata ba to niya dito? Well, in every negative circumstances nga nahitabo sa life ni Joseph, na injustice, na mga frustrations, what do you think? Sa mga expectation niya sa iyang brother, that he will be treated well. What do you think? Na-treated ang iyang future? Siyempre, treated ang iyang future nga naman. Giabot siya dito sa lugar, mga kaigsunan, nga layo na kayo sa iyang pamilya. To a place, mga kaigsunan, nga dili iya. So, sa magunahon, ka, my future is being threatened. Pero hinumdumi, naaka sa kamot sa Ginoo. And all you have to do is just be faithful, trust in Him, ihatag sa iya, casting all your cares upon Him, God cares. Naibaw siya sa tanang sugilanon sa imong dughan. Tanan nimo nga mga frustration kay baw siya. Tanan nimo nga mga, shall I say, things that you're afraid of. Maybe your future. Maybe you are unemployed today. Maybe na retrench ka sa trabaho. Or maybe na something major change ka nahitabo sa imo. It may be moving. It may be something na nakapahadlok nimo. Or it may be something injustice. Your future is being threatened. Romans 8:28. We are more than conquerors through Him that love us. Walay persecution, walay nakedness, walay tribulation, nor heights, nor depth, wala bisan usa shall be able to separate us from the love of Christ. Naa ba? Di ba? We are inscribed in the palm of His hand. Naatas kamot sa Ginoo eh. Nata sa iyang mga kamot. Nata apilta sa iyang mga plano. So we don't need to be afraid of. We don't need to get frustrated. We don't need to be something mo feel tawag anger because of those injustices nga nahitabo. Nasakitan ko, pastor. Grabe ang kasakit. I am wounded. Daghan kay mga butang mga kaigsunan nga tawag nato og hinungdan sa or causes of anger. Well, mga kaigsunan, magani nahitabo sa Old Testament kang Asaph ba to? Nga naglagot siya, nasuko siya kay naalay gi-bless nga mga daotang tao. Mo ni ginaingon nga ni asinso man hinuoning mga daotan. Ni asinso man hinuoning mga tao nga wa kay ilang Dios. Nya ingon dayon si Asaph, hapit na jud ko madalinas ba over the prosperity of the wicked. Diba? Naglagot siya. Kung basahan na, last na lang ni nga part, then we will continue tomorrow. Nagayon diri ang pulong sa Ginoo sa Psalms chapter I think 73. Ako gining gibantayan. Ingon diri sa Psalm 73 verse 3. Tanawa, kay ako masinahon sa mga buangon nasina si Asaph. Salmo man ni Asaph. Nasina si Asaph sa mga buangon, mga tao nga walay Dios, mga pool. Sa diha nga ako nakakita sa kauswagan sa mga dautan. Nag-uswag ang mga dautan. Ingon pa si Asaph, kung imuhan ng padayonon og basa the entirety sa Psalms chapter 73, grabe nga frustrations ni Asaph. Pero abi nimo giuna niya ang verse 1 ug verse 2. Adisir niya gi-explain ang nahitabo gyud, actual nga mahitabo. Sa verse 1 ug verse 2, sapagkat tinuod ang Dios maayo ngadto sa Israel. Kumbaga ang conclusion nag-una sa introduction o giingon pa niya Asaph, sapagkat tinuod ang Dios maayo ngadto sa Israel. Bisan ngadto sa mga iya sa hinlo nga kasing-kasing.
Apan alang ka na ko ang akong mga tiil. Matud pa niya. Hapit na gid mawala ba? Ang akong mga lakang hapit na good madalinas. Kay ako masinahon sa mga buangon nga diha. Nga ako nakakita sa kauswagan sa mga daotan. Na imagine na mga igsunan. Even those people, kini si Asaph, kuan ni siya kung sa ato paning time ron, assistant ni kuan ni David, music director ni mga kaigsunan. Makikini si music sa Asaph. Mikanta siya sa Psalm 73 o gi-explain niya kung unsa ka maayo ang Dios, and then pagabot sa verse 2 ingon siya nga hapit jud ko madalinas nga naman naglagot ko, nasuko ko sa prosperity sa mga daotan. Base ang ako pod ba imong silingan arang kadato nga ikaw Kristohanon pobre kayo, naglagot ka nila. Well, dili lang, hindi ka nag-iisa kapatid. Tingnan mo si Asaph dito. Ha? Mao na diha ang mga instances. So, daghan kayong mga root causes. Ay, kumbaga, pinaka-causes. Say man gud mali ang atong hunahuna mga kaigsunan, di ba? Wrong beliefs ta ba? Mali ang atong pangunahuna. Say man gud mag-base ta sa atong kaugalingong pagtuo that everything is fair. Well, life is full of unfairness. Nya moingon dahil nga, I have the right to be angry. Na ako'y katungod nga masuko. Over my disappointments, over my frustration, over my fear or injustice nga nahitabo sa kuan. As long as I feel like it, hala, ayaw ko ninyo pugni sa pagkasuko. Well, asa namang fruit of the Spirit kung wala kay temperance? No? Hopefully, kung naman kay anger, kutob ragyod sa indignation, feeling lang nga murag nasuko ka. Kung ma-out of sense na gani ka, kung maabot na gani ka sa revenge, mubalos, or di ba ka nahimo ng violent ang imuhang pagkasuko, I think you have to acknowledge that before God. Ingna ang Ginoo, Lord, naman ko ani nga problema. Ngano man ni? Ako ning isalig, ako ning itugyan diha nimo. Because the Lord is God, the Lord is sovereign. Tungod kay ang Ginoo na aman siya mga igsunan, akong isalig niya kay siya man ang labaw sa tanan. Kay bawo man siya sa tanang sugilanon sa akong dughan. Kay bawo man siya sa akong circumstances, kay bawo man siya sa akong plano, kay balo man siya sa akong kahigwaos. Kay bawo man siya sa akong mga kalisdanan. Bisan ang mga pag-ampo nga wa niya gitubag. Mga disappointments, mga frustration sa kinabuhi, mga butang gikahadlukan sa ugma ug uban pa mga kaigsunan. Well, you have to trust the Lord. Kay tanan nato nga mga difficulties according to 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7, do na gyud laraw ug do na gyud plano ang Ginoo bahin ni ana mga kaigsunan. So last verse nga kung basahon sa inyo, let me read 1 Peter. Ang uban sa inyo familiar na gud kayo ani kay balik-balik naman ni siya. Alright, no, diha sa 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7, nagaingon diri ang pulong sa Ginoo. Ingon pa diri sa 1 Peter 1 6, diin ini kamo magkalipay sa hilabihan. Magkalipay sa hilabihan, exceeding joy. Bisan nga karon alang sa usa ka panahon, kung gikinahanglan man kamo anaa sa kasubo. Grabe, naka sa kasubo tungod sa mga nagkalain-lain nga mga matang sa mga pagsulay o kon mga pagantos. Aron ang pagsulay sa inyong pagtuo, pagsulay sa inyong pagtuo ang inyong faith gites, ingon nga labaw pa kaayo ka bililhon kaysa bulawan nga nagakalaglag. Tanawa ragot. Kana diay imuhang mga frustrations diha. Kana mga butang diha nga imong gikalisdanan mga kasubo. Ingon pa ni Pablo, ingon pa ni Pedro. Mas precious pa daw na kaysa bulawan. Precious than of gold. Nga naman. Because kanang mga ingonana nga mga situation kalisdanan, that will mold you. Mo nay mo shape nimo. Mo nay mo tudlo nimo. Mo nay mo hatod nimo, stepping stone. So do not be afraid of those moments nga lisod mga igsunan, because God is there actually not to change your situation or circumstances. Maybe God is allowing that para ma-mold, ma-shape ka niya. Diba? Para ma-conform ta sa image sa iyang anak.
Di ba? Romans 8:28-29, that we will be conformed to the image of His Son. And then, padayon na ako basa. Bisan pa nga kinigisulayan pinagi sa kalayo, bisan pa grabe nga mga pagsulay, unta magkaplagan ngadto sa pagdaig sa pagpasidungog o paghimaya atol sa pagdaig unya ni Kristo Jesus. So, di good matandi. Sa Romans 8:18, di good matandi. Kini mga pagsuway sa kinabuhi. Mga gigsunan, ningon man pud si Pablo nga di man pud tatagaan sa Ginoo pagsuway nga di gid nato kaya. Sa ato pa kung naana nimo ron, ay kaya mo yan kapatid. Yeah? That means nga gi-allow lang na sa Ginoo to shape us, to mold us, to direct us, to actually to guide us. Oh. Kay atong nahitabo kang Joseph, kuan biya to siya kanang murag guide sa Ginoo mga maabot siya sa Egypt. That's why it happens to him. Because God has a purpose. We do not know exactly ang plano sa Ginoo. Kasi si Joseph, man to kabalo siya. I doubt kung nahibalo si Joseph sa mga plano sa Ginoo at that very moment, ganong he was treated badly by his brothers. Napriso siya. Well, I think he does not know. Until such time nga, from prison to the throne, nahimo din siyang automatic vice pero. Di ba? So, ang Ginoo doon naging mga laraw. Si Job, dubli nga kalisdanan niya sa first chapter sa book of Job. Pag-abot basaha sa first 2 chapters sa last 2 chapters sa Job. Makita nimo ang blessing sa Ginoo. He got double blessing from his trouble sa chapter 1, chapter 2. So he got double for his trouble. So ang Ginoo ora mo plaster na ng tanan. Ang ako lang is just be faithful. Unaha ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw i-challenge ang Ginoo. Do not provoke the Lord. Ayaw i-provoke ang Ginoo. In all your ways, acknowledge Him. And then the Lord will bring it to pass. Ilhalan jud ang Ginoo sa imong kinabuhi. Saligi siya. Nya, abi nimo asa ang proof nga nagsalig ka sa Ginoo. Musimba ka bisag komplikado. Adlong Domingo. Trabaho or simba. Diha makita kung nagtuo, nagsalig ba ka sa Ginoo, kung musimba ka. Kaya kung di ka musimba sa Ginoo, manifestation ba, mga timaan. Unahon gina kong Ginoo, kay seek ye first the kingdom of God good. Di ba? So, giuna nimo ang Ginoo, then all these things shall be added. Pero kung giuna nimo yung mga galingon, wa kay salig sa Ginoo, kay giuna man nimo imuha, and then wala nimo ihatag sa Ginoo ang supposedly para niya. Prayer meeting, wala ka sa prayer meeting. Giyon na gihapon nimo ang imuha. Giyon paulahin nimo ang Ginoo. So how can the Lord bless? Unsa pag-bless sa Ginoo sa imo nga doubting man ka. Double-minded man ka. Di ba? So ibutang buhos tanan nimong pagsalig diha sa Ginoo. Pagbangon nimo sa buntag, unahan Ginoo. Pagtulog nimo sa gabi, unahan Ginoo. Sa trabaho nimo, unahan Ginoo. In all your ways, in all plans, undertaking, mga goals sa kinabuhi, unahang Ginoo. And then you will be surprised. I-bless ka sa Ginoo. So, manginaot ko nini nga buntag nga naamoy nakatunan. And bless your heart. O ganini nga kabuntagon mga kaigsunan. Ato na pong, kumbaga, maunto na punta sa ato ang mga pagampo. Alright? So let us bow our heads and let us pray. But nevertheless, kung namay naminaw na ko karon nga wala pa gyud relationship diha ni Christ. So please, mo na ginaingon basig ang imong anger. Di gyud nimo makontrol kay wala may Holy Spirit, wala may fruit gyud sa Spirit. Wala pa gyud kay Ginoo. Mo na nga maghiramintado ka pa. Di pa gyud nimo mapugngan. Well, I think it's time nga imuhang duolo ng Ginoo nini nga buntag. Itugyan sa iyaha ang imuhang kasuko, kalisdanan, whatever. Ihatag na sa Ginoo tanan. Basing nag-agwanta ka na, dugay na. Di ba? So ihatag tanan sa Ginoo. Unya sultihi ang Ginoo nga, of course, Lord, nang ginahanglan ko nimo. Tabangi ko nga ma-overcome ni siya. Dawaton ta ka ingon nga akong personal nga manluluwas. In Jesus' name, Amen. Kung imuhan ang buhaton with heartfelt pagsalig jud sa Ginoo, dili lang intellectual, kundi heart belief. Ingon ang pulong sa Ginoo, si bisan kinsa nga mo ampo, for whosoever shall call, mo call kas Ginoo, shall be saved.
whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Yan, nagsaad po siya. Siya manggid ang pultahan, siya manggid ang paglaom na to. Si Kristo mismo nag-ingon man nga duol mo nako. So kung duolo nimo siya karon with a heart surrender, total heart surrender and faith in Him, repentance of course, inulsulan nimo imong mga sala, o duolo nimo si Kristo Jesus, ingon nga mo ang Ginoo og manluluwas, then God will change you. I believe you are born again kung imuhan ang mabuhaton karon. But as many as receive Him, to them gave He power to become the son or child of God, to them that believe on His name. Di ba? So, ay naglangan na, today is the accepted time. Today is the day of salvation. Okay, let's bow our heads and let us pray, mga kaigsunan. Maunita sa ito ang mga pag-ampo. Our most gracious and loving Father, Lord, salamat sa imong pag-uban kanamo. Salamat sa imong mga pulong, utabang sa among adlaw-adlaw nga mga decisions. Nagkinahanglan mi Ginoo na sayod ka sa imong grasya ug kaluoy, giyan nimo sa matag adlaw. Ug nanginahanglan mi sa pagkaon nga among gikinahanglan. Kada adlaw both physical, material, labaw tanan sa spiritual nga mga pagkaon. Pasaylo asad mi sa among kakuwangon ug mga kapakyasan tungod kay daghang panahon na pakyas mi Ginoo. Usahay among prolong ang anger diri sa among heart. Wala na mo na release through love and forgiveness. Tagay mi ni ini Ginoo. Dili na mo ni mahimo sa imong kaugaling, sa among kaugalingon kun dili pinagi ra gyud sa imong grasya. Help us Lord to reconcile sa mga tao nga among nasaypan. Og tabangi mi sa paghimo nini, og itugot to Dios nga gaan ang pagpasaylo namo. Og kung kami man ang nakasala, unta Lord, itukmod mi nga mangayog pasaylo labaw sa tanan diha nimo og sa among isig katao. Among giampo ang mga naminaw, labi na katong wala pag-relasyon diha kanimo. Please listen Lord sa ilang mga pag-ampo. Og nagaampo sad mi nga ikaw magapakamayo sa matag usa karon. Tugyan mo ang kining adlaw diha kanimo and give us today all our needs. Tanan namo nga gikinahanglan, and we need Lord all the time your mercy kay masayop man din. Sa pangalan ni Kristo Jesus amo kining gitugyan ang tanan. Lakip ang tanan Ginoo na ay gihambin karon nga mga kasakit, itugyan namo diha kanimo. Ang nasa hospital, ang nasa operation karon, we are praying Lord nga ikaw magapakamayo sa mga doktor o panalangin ka sa mga tambal nga ilang ginainom. Tugyan namo kining tanan sa pangalan lamang ni Kristo Jesus among Ginoo manluluwas. Amen and amen.